Hello po mga boss, ito po ay panibagong share na naman tayo no ng itong Bluetooth speaker. Okay, ang model nito ay KTS 1573. Ito po ay para sa mga hindi pa nakakalam kung paano ang pwedeng solusyon sa mga ganitong issue. Ito po ay walang power, ayaw mag-charge, wala ring indicator light. Okay? Kasi sa may DC 5 volts, dapat meron siyang indicator, red light siya dyan. Pagsaksak ng ating charger, no? Makikita nyo po dyan, ay wala talaga siya. So yun, dyan pa lang malalaman natin mga boss kung dyan makikita natin na may problema talaga ang Bluetooth speaker na to. Ulitin ko po, sa mga hindi pa nakakaalam, ito isi-share ko sa inyo ang solution, no? Na kahit hindi na kayo bumili ng parts, pwede rin naman kayong bumili o pwede rin namang hindi. Yan, malalaman nyo mamaya. Okay, so dito buksan muna natin ng ating Bluetooth. Ito po yung madalas na sa mga ganitong KTS, ganitong model, kahit sa ibang model din, ay ito yung nangyayari talaga mga boss. Nangyayari talaga itong ganito, walang power, ayaw mag-charge, yun. Una-una mga boss, pag kayo magkakalas ng mga wirings, ano po? Ayan, ito pakita ko muna. Meron tayong dalawang 5 volts input sa adapter at saka sa micro USB. Okay, sa charging pin. Dalawang input niyan. Yun. So, yan, sinaksak ulit natin mga boss. At tayo ay magsusukat ng voltahe sa charging IC. Alin dyan ang charging IC? Kung tatanong nyo po, makikita nyo po. Pero bago ang lahat, mga boss, kung kayo po yung newbie, ngayon pala mabubuksan ng inyong Bluetooth speaker, lahat po ng socket ay lagyan nyo ng markings. Bakit po lalagyan ng markings? Ano po? Para hindi kayo malito pagbalik nyo mamaya. Kasi baka magkabalik-baliktad, sa halip na tumunog ay lalong hindi na tumunog. Kasi yun nga po, balik-baliktad na ang lagay. Okay? So yun. Yun lang ang may bibigay na tip sa mga newbie na magtatanggal ng mga wire. So yan, saksak ulit natin mga boss. Susukat tayo ng voltahe dyan. Sana masundan nyo po mula umpisa hanggang dulo para makakuha kayo ng idea, At may apply nyo kung kayo may sariling Bluetooth speaker na ganitong issue. Iyan po kanyang charging IC, 8 pins po yan. Okay. So yan, magsusukat tayo ng voltahe dyan. Titingnan natin kung bakit ayaw niya mag-power, walang indicator light at ayaw din mag-charge. So yan, sukot na tayo. Ang paglalagay po ng black probe niyan sa may grounding, doon po kayo maglalagay sa may memory card socket slot, chassis. Doon kayo maglalagay niyan. Hindi ko pa lang siya nailagay dyan, pero doon po ang tamang lagay niyan. Sa may memory card slot. So yun, nakasaksak sa charger natin, wala tayong nakukuhang supply. Dapat sa input ng charging IC, meron tayong makuhang 5 volts diyan, mga boss? Dapat present po lagi 'yon. Okay. So yun, wala tayong nakukuhang voltahe, mga boss, po? Yan sa may output na yan, papunta ng battery. Wala tayong nakukuha. Dapat meron na tayong makuha diyan, 4.7 volts. 4.5 pataas. Tapos sa input, yun, meron tayong nakukuha 5 volts. So yun, nalaman po natin mga boss, na meron tayong input na 5 volts. Ngayon, hindi siya nakakapaglabas ng output papuntang battery. Meaning po, hindi nagbibigay ng charge. Okay, so yun, meron tayong nakuha 3.6. Okay.
So, ang problema po natin mga boss ay mukhang charging IC na ito, ano po? Kasi yun nga po, yun. So, makikita natin, tinanggal natin ang socket at nagkaroon ng standby red. Tinanggal natin ang battery. Battery. Tinanggal natin ang battery. So, yun. Andun pa rin ang red light indicator. Sukat tayo ng voltahe. Okay, walang laman po ang ating battery dito. Ano po mga boss? Walang laman ng ating battery. Kaya po walang laman dahil nga po hindi nakakapaglabas ng output na 4.5 volts pataas. Dapat meron po yun. Okay, yan ang ating... Ito po ang i-share ko sa inyo mga boss. Sundan nyo lang po mula umpisa hanggang dulo para makakuha kayo ng konting idea. So yun, nakailang test po tayo dyan. Sa IC na yan, wala talagang lumalabas na voltahe. Diyan pa lang po, alam na natin na wala, sira na ang IC na ito. Okay? Yan po, kaya importante po mag-voltage check kayo para malaman nyo ang problema ng parts. Importante lang po malaman nyo yung input, yung papasok na voltahe, 5 volts, at yung ilalabas na 4.5. Yun na naman po ang kailangan nyo malaman para doon nyo makakuha kung ang charge o hindi. So yan, double check lang po ako diyan. Input, sukat ako. Yun, no, meron tayong 5 volts. At yan na po, pa sa output yan, battery. So yun, meron na naman po mga boss, nagkaroon po siya, oh. Mukhang bumabagsak ang voltahe niya. Okay, meron tayong 4.7 na nakita, tapos nag 2 point something na lang. Meaning po, nagdadrop po ang ating supply dito, no? Okay. Maaari pong may shorted dyan o mismong IC na talaga ang ating problema. I-confirm po natin yan kung saan po talaga may problema. Salamat po sa magsasubscribe mga boss. So yun, kaya pala po mga boss, siya ay nagkakabultahe. Ayan, napapansin niyo po yung charging micro USB natin, no? Okay, kawang na siya pala. Kaya pala minsan nagkakabultahe, minsan wala. Ayan. Ito ay gawin natin dyan, yun, buhayin po natin yung mga pins, patibayin natin kung hindi na siya maglo-lose connection. Kasi minsan, kaya pala hindi nag-charge, lose connection lang, ano po? Okay, so yan, pinatibay natin ang mga paa niyan. Tapos, mamaya ay ano tayo, testing uli kung hindi na siya, kung okay na kanyang voltahe. So yun, yan po yung yung pinaka-importanting mga pins niya na hinangan nyo na maayos para mag-charge na uli ang ating Bluetooth. Madali lang naman po yan. Kailangan meron kayong tamang tools na gamit dyan. So yun. Yan. Testing tayo, tester tayo sa may output uli. Ano po? Kung stable na. Okay, suka tayo sa yan. Tignan nyo po sa tester. Okay, 5 volts input. Kailangan mayroon na siyang yun po mga boss, kahit po siya naihinang na natin ng charge micro USB, hindi pa rin siya naglalabas ng voltahe. So meaning po talaga may problema ang IC natin, Okay.
Papalitan po natin yung IC na yan. Ito po ang ginawa kong solusyon mga boss. Ito po ang pwedeng solusyon. Yan. Defect na po ang ating IC dyan. Hindi na nagcha-charge. Hindi, wala ng output. Inalis na natin. At ito po ang ikinabit ko mga boss. Ito. Pagmasdan niyo po ito. Yun. So, naglagay tayo ng diode. Ano po? Okay. Yan. Tundan nyo lang po yung aking nakalagay na sa video kung paano ikinabit ang diode. Yan. Ganyan po ang gagawin nyo. Okay. Yung may guhit po na yon, yun po ay papunta sa may battery na yung diode na yon. Okay? So, saan po makakakuha niyan? Kung wala kayong parts, ano po? Kung malayo kayo sa bilihan ng pyesa. Dito mga boss, meron kayong sirang power supply ng mga TV. Diyan lang po yan sa may primary section. Diyan po makikita yung diode na yan. Diyan kayo kukuha kung malayo kayo sa shop sa bilihan ng electronic parts. Okay? Sa mga sirang TV board, marami po yan. Sa primary section, sa may malaking capacitor. Okay? Doon kayo kukuha ng diode. So, yun. Tandaan nyo po palagi, yung may guhit na yan, markings na guhit na yan sa may papuntang positive ng battery yan. Okay? Huwag po magkakabaliktad, magkakaproblema po ang ating Bluetooth. Sundan nyo lang po yung aking video. Basic na lang po yung sinasabi ko para mas maintindihan lalo. Ano po? Okay. So, yun. Mayroon din akong inilagay dyan battery kung talagang magcha-charge ng tuloy-tuloy. Kasi minsan sa battery din may problema kaya hindi siya nagcha-charge. Kaya ginawa ko, naglagay ako ng good na battery din para malaman ang talagang result. Okay mga boss? Ngayon po, kailangan meron din kayong extra battery na good battery para sa result kung magpa-final testing na kayo. Meron naman po niya sa mga online shop, makakabili naman ng battery na yan. Ayun, testing tayo. Ayun po mga boss, at na-on natin, nagkaroon na ng display ang ating Bluetooth. Yun po ang ating pinalitan. Wala pa tayo ibang pinalitan na parts kundi yung sa IC. Pinalitan natin ng diode, ano? Ayan, napakalaki po ng tulong ng diode na yan pag kami mga issue mga charging IC. So yun. At binitawan natin ang ating charger. Okay pa rin yung ating display. Dito, testing tayo mga boss kung okay na yung ating Bluetooth. Ano po, i-connect natin, sounds tayo. So yun, tuloy-tuloy na ang ating Bluetooth. Okay na po mga boss, gumagana na po ang ating Bluetooth. At repair na natin.
Ang sira po niya yung charging IC. Ito po, final testing tayo mga boss.